At kaugnay po ng resulta ng bagong SWS survey, makakapanayam natin si NCRPO Chief Oscar Albayalde. Magandang tanghali po, Chief Superintendent Albayalde. Magandang tanghali po sa inyo. Reaksyon niyo po dito sa resulta ng survey na maraming Pinoy ang natatakot na mabiktima raw sila ng extrajudicial killings. Well, hindi po siguro natin siyempre masisi yung ating mga kababayan, no? Dahil po dun sa nakikita nilang mga operations nga. Ngunit wala po dapat ikabahala yung ating mga kababayan kung talagang tayo na po ay hindi tayo gumagawa ng labag sa batas o kung tayo ay hindi naman tayo involved sa illegal na drugs, no? Wala po dapat ikatakot yung ating mga kababayan. At yung pong sinasabi natin na mga napapatay sa mga police operations, lahat naman po yan ay ginagawan po ng investigasyon, no? Para po maiwasan nga natin yung baka dumating ang araw, baka umabuso yung ating mga kapulisan at ma-involve sila sa indiscriminate killing. Paano niyo tutugunan itong takot na ito? Kasi sabi niyo nga, may mga nagsasabi rin at naririnig na ho natin na may ilang mga pulis na maaaring umabuso rin sa kanilang kapangyarihan lalo't they have the backing of the President. Well, unang-una po, ang sinasabi pong backing ng ating Pangulo ay hindi po sinasabi na pang-aabuso sa batas, no? Yung pong sinasabing backing ng ating Pangulo ay within the limits of the law. Hindi po sinabi ng Pangulo natin na kahit na gumagawa ng labag sa batas yung ating kapulisan ay susuportahan niya. Ang suportado po ng Pangulo natin ay yung ginagawang operations, yung legitimate operations ng ating kapulisan, no? Hindi po yung pang-aabuso. Ayun, ang magandang nalinaw talaga natin yan. Kasi paulit-ulit ho, kahit na ilang beses nang sinasabi ng Pangulo sa kanyang mga talumpati na hindi naman siya ang gumagawa ng EJK o ang gobyerno natin, may mga natatakot pa rin na sinasabi na nandito na daw ang DDS at kung ano-ano pa. At parang hindi talaga mapakali ang ilan sa mga kababayan natin. In fact, 7% lamang po din ang mga sinurvey yung naniniwala na dapat nga daw talaga na ito'y kumbaga mabigyan na ng sapat na basihan talagang nanlaban yung mga napapatay na suspect sa droga sa operasyon po ng mga pulis. Ano ho yung masasabi nyo rito? Kasi parang 9%, quite low. Opo. Kaya po yan, totoo po yan, kaya po lahat ng operations natin, iniimbisigan po yan ng ating Internal Affairs Service. Kapag may napatunayan o may nakita po na mali o pang-aabuso or abuse of power and authority na ginawa yung ating kapulisan, ay lahat po yan ay pinaparusahan or inibisigan or pre-charge investigation po hanggang sa summary hearing na pwedeng i-dismiss ng ating mga pulis. At the same time, marami tayo po ay meron na rin ginagawang mga hakbangin, na sa mga operations natin, kagaya po ng pagsama ng mga kagawad tuwing operations, and kung minsan po kasama pa yung mga media personalities during the conduct of operations. And of course, tinitignan na rin po natin yung posibilidad na pwedeng minsan baka pwedeng magkaroon ng body video, yung body camera itong ating mga pulis, na kung saan kapag nag-ooperate, pwede pong makita talaga natin kung ano po ang ginagawa nila. Recently isang pulis na naman ang naging usap-usapan at naging viral po ang video. I don't know if you're aware of it. Pero ito ay kinasangkutan ng isang pulis, dahil dun sa nag-amok daw sa bangko. Pero marami hong nakakita ng video at duda, na nanlaban talaga, katulad ng sinasabi niya. What are we going to do about these cases, sir? Well, unang-una po, most probably, ginawa na po ng relief order yan. I think, sinasabi niyo po, sa may Region 4, sa may Laguna yata. Yan nga po. Although hindi po under sa NCR yan, pero I'm sure the regional director already relieved that person, and that person will surely be under investigation already. At yan po ay nasa restrictive custody na yan. Sigurado pong recall na ang firearms niya, yung badge niya, at I'm sure nasa headquarters na po yan at nasa holding and accounting unit na yan. Yung mga kamag-anak po na kinukuhanan ng statement with regard po sa Oplan Tokhang na nagsasabi, kasi hindi lang po isa, marami-rami rin yung mga nakakausap ng media rin at nagsasabi na pinapalabas sila at saka nagkakaroon ng putukan.
papaano ho yun na madidispute halimbawa? No? Kasi kung halimbawa gusto natin talaga na malinis ano, yung impresyon na mabibigay po doon sa Oplan Tukhang, kailangan hindi ho nagkakaroon ng kahit na ano pa mga bahid ng duda, hindi ba? Kapag ganito mga operasyon. Tama po yan. Sa ating po mga kababayan, kung kasama natin yung ating mga mahal sa buhay o yung relative, no, pumunta sa stasyon at medyo pinahiwalay, kung wala naman talagang sapat na rason, no, medyo magduda naman po tayo siguro doon. Unang-una, kailangan po nating ma-identify talaga yung kung sino yung pulis na involved. Kailangan pong magpakilala yung pulis dyan. Hindi po pwedeng yung pulis nakasibilyan at hindi po pwedeng hindi sabihin ng pulis kung bakit siya sineseparate or bakit siya iniimbestigahan. Karapatan po ng ating mga kababayan para malaman kung bakit sila iniimbestigahan sa istasyon ng pulis at karapatan din nila malaman kung anong pangalan ng pulis na nag-iimbestiga sa kanila. Sir, pwede ba makahingi lamang lang update kasi dun sa isa sa mga naging controversial po ano na ama no mag-ama ito no na sinasabi nga yung ama ayaw humiwalay dun sa anak ay pinatay din mismo doon sa area po ng kulungan na no. So with this ano ho ang nangyayari na sa mga ganyan? Yan po yung sa Pasay noong Yes, sir. July, yung sinasabi Yes. nyo. Opo. Under investigation po yan, actually, nasa human rights na po yung kaso. So, na-out na po sa amin yung kaso, yung nasa human rights na po ang may hawak ng kaso ngayon. Kasi po Pero yung pong involved doon, na-relieve na po hanggang ngayon, nandun pa rin po sa headquarters ng Southern Police District. Hindi pa po natin sila pinilig sa Pasay. Kaya ko po natanong yan, sir, kasi nabanggit nyo nga na bawal talaga, no, napapahiwalayin. Pero kung sumama ka naman, ang maiisip naman, baka madamay din doon sa sinasabing pagpatay, ano? Doon sa sinasabing katulad na nangyaring ito. Pero of course, we're not saying that ito ay, kumbaga, conclusive na doon sa investigasyon na nangyari. Pero in other cases po ng sinasabi po nitong may mga naglalabanan din na mga gang ano versus yung kanilang mga runners at basically no sinasabi na hindi naman talaga ito gawain syempre ng ating gobyerno pero inuugnay pa rin. What is your reaction, sir? Well, wala pa po kasi tayong nakita no na talagang ebidensya na talagang gobyerno ang gumagawa nitong mga EJ case na to. Although meron po tayong mga pinaghihinalaan. Siyempre, marami pong nasagasaan din na pulis na na-involved sa illegal na drugs. Remember, napakarami pong, lalo na po dito sa Metro Manila, sa NCRPO, napakarami pong na-involved sa illegal na drugs. Remember, yung pong mga ninja cops, no? So, isa pong tinitingnan natin ito. However, ito pong mga patayan na to, itong mga EJ case, kaya po natin inimbisigan ng mabuti para malaman talaga natin kung sino po ang gumagawa. At pag napatunayan po na merong pulis na involved dito, of course, hindi po natin ito tolerate yan. No less than the President have said that. And of course, yung ating Chief PNP, sinabi po niya na hindi niya ito tolerate yung pagka-involved ng ating kapulisan. But let me just po i-stress ito, no? Yung pong mga namamatay sa encounter. Kung compare po kasi natin ito doon sa mga na-aresto natin na more than 13,000 na po since July 1. Dito lang po sa NCRPO, no? Yung napapatay po sa encounter natin is only around 800 personalities. So kung compare po natin doon sa na-aresto natin, that's just about 6% lang po yun. So baka po na ha-highlight kasi yung mga namamatay. Pero yung pong na-aresto natin, more than 13,000 na po. So kung compare po natin yun, ang mga nasa 6%. So ang ibig sabihin lang po nito, talagang yung ating pong pulis, kung talagang kailangan ma-aresto at talagang ma-aresto ng maayos, na-aresto naman po natin. Alright. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras, sir. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo.